aksidente, yung ating mga sakyan, wreck po yung mga yan. Isang lindol na malakas, babagsak po lahat ito. So, yung ating pong steadfastness, yung ating pong pagiging stable by the grace of God, dapat wala sa mga bagay other than God. Mga kapatid, if you believe in a sovereign God, the all-powerful, all-present, all-knowing God, it means even worry is an insult to God. If I will worry with the things that out of my control, I am telling God, God, you lack power to make me stable. If I will worry with the things that I don't know, what might happen, as if I'm telling, Lord, your wisdom is not sufficient for me. That's why, mga kapatid, I believe worry is not written in the Bible because worry is not God's language. Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Your stability must be found who God is. Mga kapatid, kung pag-aari ka ng Diyos, alam niyo po, second year college po ako, I surrendered my life. Before I surrendered my life, sabi ng mga young people, Brother Paul, why not go to Bible school? Why not surrender your lives? I told them, I'm refusing God's call eh. Sabi ko, sa isip ko, yayaman ako because in our family, I was the first to enter college. I'm part of a broken family. When I was born, my father is not already with us. So I was raised by a grandma and a grandpa. Both of them has no work. We are eating with those leftover food by our relatives. My grandma must go around our relatives to ask for money. Just to eat. We always have the adobo. Ano yun? Mantika, tsaka po toyo. Soy sauce and oil. Yung deep sea, chosen. Ano yung chichirya? Kumakain yung chichirya, kinakain namin. May bottled supplement is tubig at asukal. Kaya na magapuat ako sa hanggang ngayon. But you know what? I told my grandma, I will be rich. Because my goal before is just to be rich. By God's grace, I entered college. I have 17 pesos in my pocket. I entered AUF, the private school in our place. Because by that, sabi ko, I will apply for Jollibee. I was hired to the grill station, cooking burgers. You know what? The guidance counselor interviewed me. He asked me, what is the work of your parents? None, sabi ko sa kanya. I am broken family. I am living with my grandpa and my grandma. What is their work? Nothing. So how can you finish your school? I told him, I read in their wall, no person should be denied education to poverty. I used that slogan, I believe in your vision, sabi ko. That no person must be denied education because of poverty. But he told me, I asked that not to degrade you, but to see what can you do to finish. Welcome to AUF, sabi niya. 17 pesos in my pocket. After that, I applied for CHED. I was granted a scholarship for CHED. And then Mayor Lasatin, I granted also, again, another scholarship. And I was admitted as school assistant, working student. The fourth floor of our school is about anatomy. The cadebir. This lineup of cadebirs for the nursing, for the allied professions. I need to bring out the cadebir to the jacket for the experiment. So, if I will clean the room, as if they will stand up. And there are drums in the cubicle, a drum with formalin full of hearts, brains, body parts for the experiments. I need to get a heart for the students' experiment. And by the grace of God, in our church, we have the mission conference. I heard pastors preaching about going out for soul winning, loving the souls. You know what? Nablanko po ako. My reservation become black. I saw myself in the altar, kneeling down, surrendering my life to the Lord. But you know what? Yung palang pinagsukuan ko ng buhay, gusto lang pala ng Diyos na makatapos ako, hindi dahil sa sariling kakayahan ko. Baka magmayabang po ako eh. Moses was never used by God when he was the prince of Egypt. He was used by God nung iniwan niya yun, sumunod sa Diyos. Bakit po? Para walang kaagaw Diyos sa glory. When I surrendered my life, became full-time worker sa church,
my pastor challenged me to study again. By God's grace, 2013, I graduated criminology. That same year before after graduation, I was married with my wife, my only one wife. Only one. And then same year, I passed the board exam. After 1 year, study master's of degree in criminology. Nakatapos by the grace of God, walang trabaho. God sustain me. Ang freedom po ang naging scholarship ko. Si Pastor Lubugin po, bibigay pamasahe po sa akin. Today, I am studying PhD in criminology. Please pray for me. I am in my dissertation already. If I finish my dissertation, I will be graduating this year. I believe God sustained me because He has a plan in my life. And I use that profession as another avenue to preach the gospel. I have 120 students today, all of them hearing the gospel whenever I teach criminology. The PNP, the Air Force, and so on. Pag na-invite ako mag-speak, walang engagement po na hindi ko pinapangaral po ang Panginoon. I believe hindi po komplikado ang trabaho sa ministeryo. Bakit po? Hindi naman separate ikaw to civilian, ikaw to na professional, ito magaga. Hindi po ganon. Isa ka lang. Whatever you have, whoever you are, you belong to God. Amen. Therefore, ano man yan, paggamit mo sa Diyos. Ano po yung bahay po namin? Doon po sa liblib, mga kapatid. Doon pinagamit namin sa Diyos, pinatayo po ng Diyos. Today, in our house, may chapel po sa taas. We are having our services there, mga kapatid. Sabi ko, sasakyan, paggamit mo sa Diyos. Wala namang sa atin eh. Pag umalis tayo, iwanan mo lahat yan. If you will hold on to the things of this world, it's hard for you to live. Pero mga kapatid, pag lahat binigyan mo sa Diyos, pag-aari ng Diyos, mga kapatid, they become, meron silang eternal value. Kung hindi, magiging carnality po yan, mga kapatid. Kung hindi, dati, walang bahay, Lord, give me a house. Nagkabahay na, Pastor, I cannot attend. Why? Walang bantay sa bahay namin eh. Imagine, yung baka manakauan. Hindi, I don't buy that, mga kapatid. No. Kung yan, binigay ng Diyos, kinuha ng Diyos, so be it. The Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. So mga kapatid, pag naniniwala ka sa Diyos, suko ka ng buhay sa Panginoon, siya yung buhay mo. Anong mangyari sa buhay mo? Wala ka nang kinatatakutan. I pray to God, as He taught me that principle of stability, I pray to continue living with that hope na ang Diyos may-ari ng buhay ko. Sabi ko, when I started my life, Panginoon, iniwan ko na yung pangarap ko maging pulis, maging sundalo. Pakainin mo po ako. Bihisan mo po ako. Sustain mo po ako. And God has been faithful. He gave me more than I asked. I took the PMA exam, Philippine Military Academy. I passed the written exam. I am about to enter, mga kapatid. Pero I left that because of my calling. You know what, mga kapatid? 2 years ago, I was commissioned First Lieutenant po ng Air Force. Yung rango kong iniwan, naging rango ko bigla. You get that, mga kapatid? I left the police service para sa Panginoon. Hindi ko yan pinursue. Pero yung mga tuturuan ko, magpupulis. Criminology students. Lahat ng iniwan ko, mas pinalawak, pinaganda po ng Diyos. So, ang nagsusuko ng buhay sa Panginoon, walang lugi. All we have to do is to continue living for the Lord, mga kapatid. Again, God is not part of our life. He is our life. Christ is our life. And He has a place sa kanilagay, maging faithful ka dyan, paggamit ka sa Panginoon dyan. God knows who we are. It was a great responsibility and great shoes to fill in for Joshua na iniwan po ni Moses. But you know what, mga kapatid? Hindi naman po si Moses po yung image po ng ministry. Ang Diyos po ni Moses. That's why, if the God of Moses called Joshua, all Joshua has to do is to listen and obey the word of God, mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, sa ministry po na to, sino ba makakapasalubugin? Pasalubugin was greatly used by God, by the grace of God. Maraming mga church na start under His ministry. And I thank God, mga kapatid, in the preaching of pasalubugin, I got saved. My wife also got saved. Sa freedom, mga kapatid, doon kami tinawag ng Diyos para maglingkod. Sa freedom, doon kami nag-asawa, nagkaanak. Sa freedom, ginagamit ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang church, blessing sa buhay po natin. Huwag niyong gagawin ng church, parang anytime pwede mong iwanan. Ngayon pa naman, shallow Christianity. If the pastor rebuked the member, nasaktan siya, again, I look for another church. If you will understand that the church is the body of Christ,
This is the bride of Christ. Christ loved His church and gave Himself for it. Mga kapatid, hindi mo yung babasta-bastahin. Walang institusyon o samahan sa mundong ito na hihigit sa church. The church, mga kapatid, yan ang kinomission ng Panginoon. Hindi nga po mission board, hindi ko anong grupo. Church ang may commission. Ang bibigyan ng Diyos, sustenance, church. Ang pagpapalain ng Diyos, church. Ang re-reward ng Diyos, church. Kaya I believe, when you do the work of God, if you are in the will of God, mga kapatid, mayroong provision of God. Parang ganito, if pastor will send his worker to buy material para sa building, gawin ni pastor, he will give the money, he provide the service, so that his worker can buy. I believe if God is commanding us to go and preach the gospel in every creature, God will sustain the work. Kaya mga kapatid, isang pamantayan tinawag ka ng Diyos, He will supply the need. Kaya mga kapatid, mag-stay po sa church, mahalin niyo po ang church. Yung pastor ko nasa ICU, all he is saying to us, mahalin niyo ang church. Mahalin niyo ang church. Lagi po, mahalin niyo ang church. Ano bakit po? If you love the Lord, you will love what the Lord loves, and you will hate what the Lord hates. And Christ loved the church. You must love the church also, mga kapatid. This is where God has placed us. It is who we are, mga kapatid, actually. Joshua is not just a leader, but became an administrator of God's grace. Sabi niya, si Joshua ang mamamahala doon sa inheritance po ng Israel, mga kapatid, na pag-ahati-hati niya po sa kanila. Kaya tayo po, mga kapatid, kaya mga pastor po natin, hindi niyo po sila masisisi. Hindi lang mga spirituality kanya pong concern. Yung trabaho niyo. Ayan po, pastor. Concern ng pastor sa mga trabaho po ninyo. Concern ng pastor sa mga bibili kayo ng ganito, may kinakausa lang kayo ng pastor. Bakit po? Ganun po ang mga lingkod ng Diyos eh. Joshua was also made administrator of God's grace and blessing sa kanyang mga tao. Verse 7 said, "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest." Alam niyo mga kapatid, this is God's way on how to be strong and very courageous man. He was encouraging Moses, sabi ng Diyos, observe to do according to all God's law. Alam niyo mga kapatid, if you are doing what God is telling you to do, you will fear no one. Whatever circumstances will come your way, you will be courageous. You will be strong. Why? You know you are doing what God said. You have no doubt, mga kapatid. Hindi ka pwedeng maging matapang pag alam mong wala ka sa totohanan. Makakatayo ka lamang, makakapanindigan, at makakasuong despite challenges if you know, pinapagawa ng Panginoon sa akin ito. Mga kapatid, God's way to be courageous and strong, man of God, you have to observe according to all God's word. Number 2, be teachable. Sabi ng Biblia, mga kapatid, verse 7, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. I believe God is giving leaders sa atin para hubugin tayo. Kung wala tayong pastor, wala tayong leader, mga kapatid, hindi po mahuhubog yung pagiging mababang loob natin, yung pagiging obedient po natin, yung pagiging submissive po natin. I believe God is placing human authority para i-reflect yung God's authority. Kasi nga, if human authority you cannot follow, how can you obey God whom you cannot see? Kaya mga kapatid, God's way of molding His man ay magkaroon tayo ng mga pastors, spiritual leaders na magtuturo ng God's word sa atin. And if we will follow what God said to that man, then mga kapatid, we will be strong and be courageous na mga lingkod ng Diyos. Number 3, di lamang po observe to do according to all God's law. Number 2, be teachable servant of God. Number 3, be submissive servant of God. Imagine mga kapatid, kinausap po ni Moses si Joshua, makipagdigma ka doon. While Moses is up there, handling the rod, Joshua followed Moses. Actually, verse 1 said, "Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass, the Lord spake unto Moses, unto Joshua, the son of Nun, Moses minister." So Joshua, mga kapatid, was a minister of Moses also. Ibig sabihin po mga kapatid,
it's okay to serve the servant of God. Amen? When I got saved, mga kapatid, I am a servant of the servant of God. Until today, yung pastor ko, mga kapatid, sa mga meetings namin, I will not eat unless my pastor is eating. Pagka nasa mga camp kami, mga kapatid, early in the morning, susunduin ko yan. Pakakainin ko siya, and then tanong anong kailangan po niya. Sa gabi, iatid ko yan sa mga lugar po namin. Because I understand, mga kapatid, my role as a worker, as an assistant, mga kapatid, is to make my pastor's ministry easier by the grace of God. Taga-fill po ba ng gap, mga kapatid? Kasi mga kapatid, kung walang mga second man, mahihirapan po yung mga pastors po natin. Kinakailangan po ng mga second man sa ministry. Si Elijah may Elisha. Amen? Si Paul may Timothy. Kinakailangan po ng mga ganon. At hindi kinakailangan magkanong posisyon para maglingkod. I was a young people and I understood that. That's why God called me to be a youth pastor. And I was assistant pastor, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, kahit one day, ano mang mangyari, lagi akong lingkod ng Diyos. And I want to remain that way. I told my pastor, basta nandiyan ka lang, pastor. Nakikita ka lang namin, na-encourage na kami. Hindi po, mga kapatid? Kasi biyaya ng Diyos ang may lingkod ng Diyos. Yung lingkod ng Diyos ay blessing. Isang dahilan, I believe why God is blessing my life is because of my pastor. So, if you have your senior pastor, honor them by the grace of God. Not to the point that they will be your God. Hindi na po, mga kapatid. I believe it is not wrong to honor yung mga pastor na galing sa puso ng Diyos. Amen? Kaya nga double honor po eh. Love your pastors, mga kapatid. In church po na to, mahalin niyo po yung pastor po ninyo. Sabihin ko po sa inyo, para mong pinagpapala yung puso ng Diyos. Because God has given us pastor according to His heart, mga kapatid. Number 4, be an active and serving servant of God. Bakit active? Kasi may mga lingkod ng Diyos, di man active. May mga common title na worker, but they don't work. Sorry po sa word ko, mga kapatid. Pero sa Bible, kinokondemn ng Bible ang katamaran. The Lord, hindi niya gusto ang mga sluggard, mga slothful servant. Kinokondemn yan. Sabi ng Proverbs, kagaya ng usok sa mata ng taong masakit sa mata yung mga tamad, mga kapatid. Kaya mag-asawa, kung ano mo yung nasalman kami, kung ano yung pwede magawa po namin, sana. Kasi nakakalungkot, alam niyo po yun, pag servant ka ng Panginoon, hindi mo talaga na-enjoy na sinaservan ka, gusto mo nagsiserve ka. Mga kapatid, Joshua was one of the active, serving servant of God with his leader, Moses. Number 5, mga kapatid, be focused and consistent servant of God. Sabi dito, turn not from it to the right hand or to the left. Mga kapatid, alam mo yung mga lingkod na Diyos na paliko-liko? Hindi po straight yung buhay. We need to have focus. Kahit ang magnifying lens, hindi mag-iinit pag walang focus. Sa ministry, pagka salabat po yung ginagawa natin, walang focus, hindi po mag-iinit ang mga tao. Hindi po marirevive, mga kapatid. Kaya po whatever we do, extra ministry, outside extension ministry, we focus on the church. My pastor taught me that. Because I'm teaching sa mga criminology, na-invite po na mag-review ng mga board exam, mga takers. Pero naiintindihan namin, our focus is God and His church. Itong mga kapatid, extra ministry po, pero dapat po, we know your focus. You know your calling, mga kapatid. Minsan kasi, mga kapatid, sobrang dami na ng mga para-ministry, even the identity. Sa Pilipinas, uso po yun eh. Pati natuturo po sa mga pulis, gusto maging pulis na rin sila. Meron pa nga mga tuturo ng mga sundalo, may tsapa-tsapa pa sila. They want uniform and rank also. Sabi ko, I know uniform service. You were called to be a pastor, teach them the Bible. Do not act as if you are also a police or sundalo, soldier. You were called to preach the gospel, the word of God. Kaya marami gusto tsapa. Kaya tawag namin mga idolatry. No? Para pag pinakita mo, meron kang ilalabag ka ng batas, tapos pastor po ako, sabi mo pa. Yun na nga po, pastor ka eh, lawbreaker ka. Whenever I have violations sa traffic, I am not telling them man, give my license, pay yung violation. Bakit po, mga kapatid? Yun na nga eh. Lingkod ka ng Diyos eh. Tapos ikaw tagalabag ng batas. Ikaw yung I don't buy yung padrino, yung mga palakasan. I have a faculty member who is a lawyer. I have under my leadership, police officers teaching in our college. But I never called them para lang
magamit sila just to, makalusot sa mga violation. No, mga kapatid. Kung ano man yan, tulad po nun, nabangga yung lolo ko. Nakabangga po siya. Hindi ako tumawag ng mga padrino, mga pulis. Sabi ko sa kanya, kahit kasalanan niya, ikaw nakatama, panagutan natin. Paggamot, paggawa, bakit po? Gusto ba ninyo pag kayo, takasan din kayo? So hindi po, tinanim mo, aanihin mo. Amen? Tanim ka ng mabuti, mabuti aanihin mo. Tanim ka ng masama, sa ibang pagkakataon, babawi sa iyo yan. Bakit? Even you're a believer or not, God's law, what you sow, what you reap. Mga kapatid, be true to what we preach. Be true to what we tell the people, mga kapatid. It becomes powerful by the grace of God. Not just a focused and consistent servant, but also not be a double life and a double-minded servant of God. Yung mga paliko sa kanan sa kaliwa, double-minded person are unstable in their ways. O pabago-bago ng isip. If you surrender your life, mga kapatid, isuong mo yung panawagan ng Diyos sa'yo. Hindi yung pagka malungkot na, ayaw mo na. Pag masaya, nandyan ka. Parang pagka-outing tsaka camp, ang dami-daming ma-attend. Pati backslider nandyan. May bisita pa. Diba? Pinakamaaga pa sila. Sakit ng Kristiyano po yan eh. Kaya mga kapatid, mahirap po yan. Walang double life. When I got saved, nakakalungkot. From a carnal life, I got saved. Walang nag-guide sa akin. I was a carnal Christian. Double life. Ministering, pag Sunday, holy. Weekdays, banal. Pag Wednesday na prayer meeting, mag-repent ka na naman. Tapos, sinful life. Bago maglinggo, repent ka kasi maglilingkod ka na naman. Whenever I think about that past, mga kapatid, nakaka-discourage, nakaka-dismaya. But when I become serious to the Word of God, God transformed my heart. When I dig into this Word, I became in love with the Lord. If you become in love with the Lord, pati yung holiness niya, mamahalin mo. That's why, mga kapatid, without being right with the Word of God, being to the Word of God, walang transformation. Imagine mo, mga kapatid, nung ako po yung makagraduate po ng criminology, I graduated April 2, 2013. Ang board exam namin October. Sabi ko, babasa ko ng mga libro, law books, mga law enforcement, correction, and everything. Tataas na libro. Sabi ko, I will read those books without reading the Bible. Nagkaroon po ako ng deal sa Diyos. Panginoon, I will never read any single reviewer without finishing my Bible. Date, pagising ko ng umaga, yung mga open time, nakapila, maghihintay. Sa gabi, I'm reading the Bible. The first time I finished my Bible, June 17, 2013, I wrote that to my back of the Bible. Alam nyo, I thought, there are times I can't understand, but keep on reading. There was a time when I read my Bible as if I'm watching movie. In your mind, as if you can see what is happening in the Bible. Alam nyo po yung blessing? I thought it was just a blessing spiritually. But you know what? Because of my journey in reading the Bible, my comprehension level went up. When I took my board exam, with a short review, I passed it for the first time. Why? God has given me not just spiritual benefit, but also my comprehension level went up by reading the Bible. Because this book of the law can make you wise also. Kaya mga kapatid, love the Word of God. Lahat ng eras ng buhay natin, salita po ng Diyos, mga kapatid. No double life, no double Christianity, mga kapatid. Kung ano ka dito, dapat sa trabaho, ganun ka din. I saw many Christians who are as if holy in the church, but in their workplace, they like a devil. They act like a son of the devil. Double life. Meron pa nga mga tuturo po ng Sunday school. Sa school, nagmumura. May mga Kristiyano, kabalbanaran, tumututo po ng piano, song leader, choir member, may premarital sex. May mga illicit affairs. Mga kapatid, hindi ka pagpapalain ng Diyos. God will not use you. Gusto ng Diyos, mga kapatid, God uses a spirit-filled, spirit-filled, scripture-saturated, and also sexually disciplined man of God. You see the Bible, laging kinokondemn sa mga Christians,
Ano po? Immorality, sexual immorality, idolatry. Palagi po yan mga kapatid. By God's grace, we must be disciplined man of God. Kaya disciple dapat may disiplina. Kaya mga kapatid, sa awa po ng Diyos, walang double life mga kapatid. And number 7, be an obedient and holy servant of God. Walang kakanan, walang kakaliwa, diretso lang. Kaya nga nagiging magulo Pakanan-kanan tayo, pakaliwa-kaliwa tayo mga kapatid. Pagka out of the way ka, may danger. Mas mahaba yung journey, mas magulo mga kapatid. Pero diretso ka lang, straight sa Panginoon. Hindi naman yung magiging as if bed of process. May trials, pero ang kagandahan nun, whatever ang trials mo, alam mo, God is just building you up, mga kapatid. Kaya nga po, the trials of this life, mga kapatid, nagpe-pray tayo ng malaking ministry, nagpe-pray ka ng spiritual maturity, may cost po yan. Hindi ka naman pwedeng maging matured at maging handa sa ministry na hindi ka sinusubok, mga kapatid. Kaya nga po, yung mga regular police, mga kapatid, meron yan, yung po tinatawag po na basic recruitment training. Mga bisok, tawag dyan. 6 months. Pero pag ikaw nag-SAP ka, 1 year po yun. Iba yung training po ng regular police at soldier sa mga special forces. Why? The greater the mission, the greater the training. The greater the training, the greater po yung sakit, yung pain. Are you having a painful times? Are you suffering? Do not waste that divine moment. God is forming a man of God, a woman of God, para i-prepare ka sa ipapagawa ng Diyos para sa iyo. Marami sa atin po ipiglas We have a water survival training, mga kapatid. Our rule, if someone is drowning, do not save unless nagpipiglas siya. Until he or she is resisting, do not save. Pag siya bumigay na, hindi na pipiglas, isave mo na siya. Maraming time, Lord, until when mo ito tatanggalin sa akin? God is not as if saving you. Why? You're resisting Ayaan mo sa mga trials mo, magganap yung kalooban ng Diyos. Hanggang hindi nagaganap yung will of God, yung tinatanggal ng Diyos sa'yo, di mawawala-wala. Yung pinapasurrender niya, hindi mo surrender. Yung pinibuild sa'yo, hindi ma-build. Kaya nga, pabalik-balik yung trials na yun sa'yo Bakit? Hindi ka makagraduate sa grade 6, hindi ka pwede maging first year college. Kasi nga, nag-stuck ka doon. Pero, tungtungan mo yan, i-overcome mo yan, next level na naman. Kaya nga, don't worry mga kapatid, ang good news ko sa inyo, hindi padali ang Christianity, pahirap ng pahirap. Bakit po mga kapatid? Hindi pwedeng college ka na, grade 1 pa yung examination mo. Siyempre po, nag-matured ka, nag-higher level yung calling mo, yung ginagawa mo, mas greater assignment ka. Para yung assignment na maging ganap, kaya mga pulis, mga kapatid, may mga schooling. Para maging ready ka for officership, you must have this training and workshop and seminars. This degree. Para maging fit ka doon sa next mong gagampanan. Kaya mga kapatid, as the Lord promotes, remember this, many trials will come. Do not pray that, Lord, do not give me trials unless, or rather, pag-pray mo, Lord, in every trial, do not leave me. God never put out the fire in the burning fiery furnace. He was with the tree. That's why they were unharmed. God never killed that lion, but God was with Daniel in the lion's den. And I believe in every trial, our greatest assurance is what God said, I am with you. I will never leave thee nor forsake thee. And that is enough, amen? If God be for us, who can be against us? God is our assurance, mga kapatid, nothing else. Verse 8, the highlight, and the last verse. Sa church, finally. Ayan po. Pinaka-favorite, lastly. Ayan, pastor, meron pang to conclude. Last, finally. Dami niyang conclusion Kaya nga, yung last na yon, malaki pa yon, mga kapatid. Tsaka yung mga pastor na, maikli lang po tayo ngayon, mga kapatid. Mas mahaba po yun, mga kapatid. Yung maikli lang po tayo ngayon, no? Sabi yung verse 8, mga kapatid. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam niyo po itong verse na to?
we have this memory verse para ma-encourage tayo sa Bible. Amen? Magbasa ng Bible, mag-meditate tayo ng Bible. Alam niyo ba yung background po nito? It's about responsibility. May responsibility matures a believer. Kaya nga, di ba ganito po? Umalis po kami ng bahay. I have this very pogi like me na 1-year-old boy. Nakakalong pag nakita namin sila, nalano kami. Pero ang comfort namin kasi meron kami mission na ginagawa ngayon dito, no? Pero yung 1-year-old boy namin, 4 years old na girl, and 6 years old na panganay na anak. Mga kapatid, hindi namin iiwanan basta-basta po yun. We are peaceful na umalis ng Pilipinas because we know someone or people whom we can entrust our kids. If there are no people responsible enough to take care of our kids, we will not leave our kids. Kasi papabayaan po sila. Alam niyo ba mga kapatid, kung bakit marahil lang Diyos, hindi natitiwala na maraming kaluluwa sa atin. Baka hindi pa tayo handang alagaan sila. Kasi ako na tatay, hindi ko iwan yung anak ko. So I believe, how much more God? Yung kanyang mga born again, yung kanyang mga newborn babes, kanina niya iiwanan yon sa mga taong matured na mga ngalaga sa kanila. Mga kapatid, responsibility matures believers. Kaya nga yung mga irresponsible, yung mga immature believer, we cannot entrust with the offices ng church. We can only entrust yung mga positions, yung mga key na mga gumaganap sa mga altar work, sa mga music, sa mga Bible study, unless they are matured. And you know what, mga kapatid? That means also, without being real to the Word of God, no one will be prepared for the work of the ministry. If we are pastors and never read our Bible daily, I don't know what kind of ministry we will have. We are the ceiling of the people. If the pastor stops growing, the people will stop growing also. If we stop loving, knowing more the Lord, the people also will experience that. Pero kung tayo mga lingkod ng Diyos, di lang pastor, preachers, workers, tayo faithfully loving the Word of God. Our lives is saturated of God's Word. When we speak of God's principle. When we give counsel, it is biblical. If we decide, mga kapatid, we decide biblically. Precepts of God. I believe also, mga kapatid, people of God will be prepared to hold on the post in the ministry. Number 1, the Scripture. This book of the law, mga kapatid. Walang ministeryong hindi na mawawala ang salita po ng Diyos. Amen? In every gathering, we need the Word of God. The Scripture is the key to mature a person. Prepare him for the responsibility. Number 2, the saturation. Shall not depart of your mouth. Dapat saturate siya yung mga kapatid. When we speak, alam niyo po, gusto mo malaman ng spirituality ng tao, pakinggan mo yung kanya sinasabi. Kung punong-puno ng mga kalaswaan ng kanya sinasabi, laman ng puso niya, isipan niya kalaswaan. Bakit? Yung kanyang in-input, yung kanyang pinakinggan, puro kalaswaan. Kung puro pagumayabang yung sinasabi ng tao, punong-puno ng pride yan. Kasi sa puso at isip niya, puro pride. Kaya nga pag nagsalita siya kayabangan, mga kapatid. Kung yan, puro yan, paninira ng kapwa, gossip, murmuring. Kasi yan, puno-puno ng insecurity yan. Hindi kontento sa Diyos yan. Kasi hindi siya nabubuhay sa Panginoon. Kaya be careful sa mga ini-intake natin. Be careful sa mga sinasamahan natin. Ngayon, kung daily, by the grace of God, saturate ka ng Word of God, your mouth, mga kapatid, the Word of God will not depart out of your mouth. When you give counsel, when you speak, mga kapatid, yan ay biblical. You can sense if a person is mature, amen, the way they talk also. You can sense that. The Scriptures, the saturation. Number 3, the study. But thou shalt meditate therein day and night. You know, the word meditation means study also. You meditate because you study. Iba yung reading sa meditation. Iba sa study. Kaya nga, we're commanded to study to show thyself approved unto God. A workman, mga kapatid, na hindi dapat mahiya, rightly dividing the word of truth. Kaya mga kapatid, we need to spend time studying the word of God. Nakabangga po lolo ko, kinabukas Sunday, I will preach.
Sinet ko lahat. Ito gagawin mo. Pag kinausap ka, ito sasabihin mo. Ito yung dapat ayusin mo dyan. Kasi I need to go. I send somebody kasi tomorrow is Sunday. I need to preach. I need to prepare. I need to study. Most of us are studying because we are preaching. Mali po yun. So mali. Aral para preach. We study for us. Para kausapin ng Diyos. We study para i-worship ang Diyos. We study the Word of God as pastors para kami mismo maging tama sa Diyos. Now, pag kami, yung Word of God, kami na na-bless, kami na yung kinorek ng Diyos, kami na yung na-benefit, then we have words to tell you. Kaya maraming pastors din, kahit nag-preach, malayo yung puso sa Panginoon. Hindi namin yan kakaila, mga kapatid. Lahat kami susceptible dyan, mga pastors. We must study the Word of God, not just to preach. We study to have good relationship with God. Kasi kung kami malapit sa Diyos, you will hear in this pulpit the grace of God. Pero kung kami malayo sa Diyos, wala kang marinig, kundi patama, parinig. Alam mo yon? Alam mo, wala doon ang Espiritu ng Diyos. May time ang pastor bababa, halos iumpog mo yung sarili mo sa pader. Bakit? Alam mo, sa iyo mismo din ang usap ang Diyos. Pero ang pinakamasarap, when we preach, alam namin ang Diyos kumikilos sa puso ng mga tao. When we preach, alam namin ang Diyos somehow revealed something to His people. Ang pinakamasarap, ipakita ang glory ng Diyos sa mga tao. Number 4, the surrender. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Alam niyo ba ninyo, the problem of disobedience ay hindi maliit. Remember, disobedience can be traced back sa Garden of Eden. Great sin ng obedience. Hindi madaling sumunod. May mahirap gawin sa mga Kristiyano, pasunurin. Bakit po? Imagine mo, pag nag-alaga ka ng tupa, puro tupa yan, tupa lahat yan. Alaga ka ng manok, parehong ugali, manok lahat yan. Alaga ka ng tao, iba't ibang ugali po yan. Lahat pakikisamahan mo. Lahat babantayan mo yung kaluluwa. Iba yung pakitungo mo sa matured, iba sa mga batang Kristiyano. Iba yung approach mo sa mga tao. Kaya di madali, mga kapatid. Kaya kailangan ninyong lahat, one thing, mga kapatid, para maging same page tayo, bilang batang pastor, how can a pioneer member will follow me? Mabigat po yun. How can those decades ago got saved? Ako batang. Kaya ang ginawa po namin, from the very beginning, by the grace of God, I always give them Jesus Christ. I told them, do not stay here for anything else but Christ. Si Christ ang may preeminence ng church na ito. The word preeminence means siya yung first, siya yung superior, siya yung supreme. Walang tataas kay Kristo. Hindi siya pasulubugin ng head ng church na ito. Siya yung steward ng Diyos sa church na ito. The head of the church is Christ. All belongs to Christ. Pandemic time, mga kapatid, I told yung pong mga givings namin, dumadaan sa GCash ko, account ko personal. GCash bank account ko. Sabi ko sa asawa ko, mahal, kahit piso, di tayo magnanakaw sa Diyos. Pinag-pray po namin yan. You know what, when we say that, God beginning to bless our life. When I spend the church money, I'm spending the Lord's money with full accountability. I don't use the church money for anything na useless. I spend the church money because it is the Lord's money. Mga workers, sabi ko, if you use the tricycle at karag pasira-sira yan, hindi ka nagiging mabuting katiwala ng Diyos. You're using the church tricycle, the church service, transport service, those are the Lord's property. Kasi kung alam mo sa Panginoon yan, magiging maingat ka. Sa mga kaluluwa, kayo pong mga kaluluwa dito, mga kapatid, hindi pwedeng gamitin lang namin kayo. In-exploit namin kayo for our own benefit. Minahal kayo ng Diyos. Si Kristo namatay para sa inyo. We must love you also. You must love the church. We're telling them, we love you. Bakit mga kapatid? Young people, imagine mo, pagkakatiwala ng Diyos, tapos liligaw-ligawan lang. Hindi pwedeng ganoon. Mga kapatid, if we know the value na mga pinagkakatiwala po ng Diyos, magiging maingat tayo sa mga pamumuhay natin, decision natin, on where we will be leading the people of God. Mga kapatid, let's be true. Let's surrender. If we are surrendered sa Panginoon,
then we will obey. May yes observe to do to all that is written therein. Unless you will end up yourself, you will not begin living for Christ. Pag punong-puno ka ng sarili mo, kaya nga, alam mo yung word sa pulpito, me, myself, and I, church ko, men ko yan, youth ko yan. Narinig niyo po yan? Marami mo ganun po, di ba? Sa Pilipinas, ay, alam mo yung ladies ko, sabi niya. Yung men ko, yung businessman ko, mga kapatid, hindi sa atin yan. When the Lord confirmed or revived Peter publicly, Peter denied the Lord 3 times. Sabi niya, Peter, lovest thou me more than this? Yeah, Lord, thou knowest that I love you. Feed my sheep. Feed my lamb. Feed my sheep. The Lord confirmed the love of Peter by feeding his sheep. But with the reminder, sabi ng Panginoon, my sheep. You're feeding them, Peter, but they are mine. They are not yours. We, the pastors, you don't belong to us. You belong to Christ. That's why we must love you also. We must never take advantage. Imagine mo ako, asawa ko na rin, girlfriend ko siya, dalaga. Iwanan ko sa kaibigan ko, o iwanan ko siya, aalis muna ako, pakainin mo siya, ha? Sustain mo, mag-mature dapat siya, ingatan mo siya. Pagbalik ko, napabayaan, ang payat-payat. Sorry sa word ko, pinagsamantalahan pa niya. I'll be more careless. Ginahasa niya. Anong mararamdaman ko? Sige nga po. Christ entrusted His church sa mga pastors and leaders. What we do to the church, pag bumalik si Kristo, mananagot kami sa Diyos. Anong ginawa namin sa bride ni Christ? That's why, hindi basta-basta magpastor. Akala ng mga young people, pag nagpipreach ka na, pastor ka na. Hindi yun ganon. Preaching is just an highlight. There are more. It takes a surrendered life to do to all things according to God's word. If you are not surrendered to Christ, mga kapatid, tendency, kaya maraming pastor para nagiging king ng mga churches nila. Napapalaki ng mga kingdom po nila. Thanks be to God. Huwag sana magawang job sa inyo. Ang ganda po ng fellowship po ninyo. Pero hindi lang perfect yan. Marami pasingit-singit pa din. Pero yung pong fellowship po ninyo, Pastor Isra, si Pastor Ben, nakita ko sila, pati yung partition lang, tutulungan pa sila. Napakasweet po ng fellowship po ninyo. Kasi naunawaan, kasi ang ministry sa Diyos, amen? Pagka makita maramdam, minsan may mga gathering kasi, formality sake lang. Paramihan ng member, paramihan ng offering, palakin, gano'n mo yung tithes nyo. Palaki ng support. Hindi po yan ang bunga, mga kapatid. Yan po yung sukatan ng faithfulness ng lingkod ng Diyos. Peter preached, 3,000 souls got saved. Stephen preached, he was killed. So hindi yung produkto ang basihan ng faithfulness, kundi yung katapatan ng naglilingkod ka sa Panginoon. Anyway, what you plant, what you water, ang napapalago naman ng Diyos, amen? Keep on planting, keep on watering, let God save people. Let God mature His people, mga kapatid. Surrender. Lastly po. Last. Wala ganun talaga orientation no? Magiging duplicate ka na ng pastor mo, no? The success, syempre po, mga kapatid. People of today, ina-associate ang success sa mga bagay na material. Hindi porke maganda ang buhay mo, maginhawa ka, malaki income mo, maganda yung bahay mo, mag-aaral sa sasakyan mo, successful ka na. Kung yun ang success, mga kapatid, bakit may mayaman nagpapakamatay? Bakit may mayaman broken family sila? Bakit may mayaman well-off naman kahit mga Kristiyano pa, rebelde mga anak? Kasi hindi yan suotan ng success. Success, mga kapatid, how can you have right success? For then thou shalt make thy way prosperous. Alin po yun? In reference po sa Word of God, meditation and keeping the Word of God. Actually po, mga kapatid, what you know sa Bible will not mature you. Inuulit ko, knowledge of the Bible will not transform and mature believer. It is the application of what you know. Maraming tao, marami sa alam lang sa ulo, pero hindi naman ina-apply. Kaya maraming tao, mga kapatid, maraming alam sa Bible, mayabang na ipagdebate. Nasa online,
Dito lang maririnig yan. Wala sa iba to. Ito yung bagong turo. Magbibigay ng mga title, what other pastors won't tell you about this topic. Imagine mo, provoking, ikaw na pinakamagaling, glory to you. Pambihirang buhay yan. Pagka naglilingkod sa Diyos, hindi po ganon. Sabi ko yung dinibate ninyo, kung in-evangelize nyo yung mga tao, beneficial pa. Kayo na magaling, amen? Hindi po ganun magtrabaho sa ministry, mga kapatid. Kasi gusto nila maging sikat, maging prominent pastors. Mga kapatid, si Kristo, hindi naman po niya gasaling glory. My meat is to do the will of Him that sent me, always giving glory to the Father. In reference, mga kapatid, to do, kaya po, dalawa po yan. When we preach, what God said. Number 2, what is the meaning of what God said? Let people understand the meaning of what God said. Number 3, how to apply what God said. Pag hindi na-fulfill yan, walang mangyayari. Anong sinabi ng Diyos, anong kahulugan ng sinabi ng Diyos, paano ko i-apply sa buhay ko ang sinabi ng Diyos. Kasi pag hindi po na-apply sa buhay natin, walang transformation. Hindi na nagmamatured, mga kapatid. Kaya sabi niya, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Bakit po may good success? Kasi may bad success. Last 5 points po. Tanong ko sa inyo ito. To have, last na naman. Sorry po. Sorry po. I was so careful po. Sulitin ko na. Alam niyo po kasi sa amin, sabi ko, pag short mag-preach, nakakabalik. Basta baka di na makabalik dito, ha? Short but sweet, sabi nila, but I cannot, sorry po. Parameters of successful journey in this life. Amen? 5 lang po ito. Number 1, being what God wants you to be. Successful yan. Being more than doing. Dapat being, maging ka muna, being what God wants you to be. That is success. Number 2, doing what God wants you to do. If you are doing what God is asking you or making you do, then successful ka. Kasi ikaw naging ka, kung ano gusto yung maging ka, at ginagawa mo, pinapagawa yun sa'yo. Remember, lahat tayo may assignment sa mundong ito. Amen. Number 3, going where God wants me to go. Pumunta ka, saan ka pinapunta ng Diyos. Successful yan. Number 4, staying where God wants you to stay. Amen? Lastly, number 5, reaching what God wants you to reach. Forgetting those things which are behind and reaching forth. Actually, our greatest success, our greatest reward is Jesus Christ. Amen? Nawa po, magkaroon tayo ng pinagpalang paglalakbay sa buhay po na to. To God be the glory po. You know, recently I was thinking, it's too hard to be a pastor. I better to be a helper. Kung pwede lang bumalik eh. Balik ako sa Rasal Kaiba, I'll stay there, I will be helper. Yes, it's too hard to be a pastor. But then again, that's God's call you, what He wants you to do. Kasi talagang, who knows Joshua called? He's just a helper. He's just a assistant of Moses. But God shows the scope of the ministry that gave to that wants him to be success. Amen. So I don't want the message to be complicated. Let's all bow our heads. Let's go to God in prayer. May I invite you to please all rise. Let's pray for God. Thank you, Pastor Paul, for the message, reminding the
the children of God about uh, His will to every one of us. Oh, Father in heaven, thank you, Lord, for the words that we have been heard from your man, from your servant. They may be ahead of him in age, but I do believe if these words of if this sermon, if this preaching is sincerely accepted by our hearts, we as pastors, leaders of this church, deacons of the church, is reminded kung sino kami, Panginoon Diyos. Not just us, even, I may call it the average Christian of the church. Oh, Father, all of us here we have in different character, attitude, different calling, professions. But when you call us, oh God, in that certain or specific calling, you want us to be success and to do that call, to fulfill that calling that you have called us, oh God. As we bow down our heads, oh Father, we don't want our service to be just like we are guilty of something that we have missed many opportunities or privileges in our service. We don't want like that. All we want to do, oh Father, is that in our service is like one of your men, Apostle Paul. In his service, wala pong babalik sa kanya na he may be or guilty siya sa wasting of his or time or take advantage of his calling as an apostle, as a pastor. Indeed, all of us, we will account. We will account of everything that you have given to us. If we're being irresponsible, we will account it. Not just me as a pastor, not our pastors, not also, but even our brethren, how they live, how they walk. But thanks be to you, Father, for reminding us today sa lahat ng aming pong gagawin sa inyo, we will be responsible and we will account it. We don't know when, but help us, O Father, na kapag mag-account kami someday, we want to hear, well done, thou good and faithful servant. Glory belongs
belongs to you. May your name be magnified and glorified in our midst. All these things we ask and pray. In Christ, this name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. You may be seated. May I call my wife? Ano yung wife ko? At tawagin ko po yung aking misis. Nasaan na yun? Pastor Paul, and siguro tawagin na rin natin dito si Ma'am Denise. Ayan. Atin. Dito po kayo. Dito kami. Yan. Yun, magte-testimony na si Ma'am. Okay. Pastor. Okay. Okay. Certificate of recognition. Ayan, naka-live po tayo. In appreciation for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Word of God, we therefore, with sincere gratitude, present to Pastor Paul Jan M. Azores, Assistant Pastor of Freedom Baptist Church, Angeles City, Pampanga, Philippines. The certificate of recognition is for your service as guest speaker in our Thanksgiving service, Bon Voyage, for Pastor Danilo Dampit Fidelis from Sunrise Christian Baptist Church in Gloria Oriental, Mindoro, Philippines, for his service as a guest speaker at 7th Thanksgiving Foundation Anniversary and Global Mission Convention with the theme Be a Vessel unto Honor, 2 Timothy chapter 2, verse 21, from 29th to 31st of March, given this 11th day of April 2024 at Christian Baptist Ministries and Missions International, Sharjah Mission, United Arab Emirates. Thank you very much, Pastor Paul. Teka lang, kasi ito kay Ma'am. Ayan po. Thank you very much po. Thank you po. Baka daw may sasabihin si Ma'am, pero Ayun po, good evening po sa ating lahat. And ano po, very thankful po kami. Hindi man po ito yung journey dapat po namin. Kumbaga, nag-aano kami na actually mission trip pero hindi ganito. To see yung mga parang mga site, mga holy places po sa Israel. Pero ito yung gusto ng Diyos sa amin. Pinakita po niya mas greater yung mission trip, mas makabuluhan. And even us po, super blessed po kami kasi parang pag sinabi natin pag UAE walang masyadong tao dyan, parang ganun po. Bakit may mga mission dyan? Ba't may mga Baptist churches dyan? Pero pinakita po ng Diyos that in every places po, wag po tayong matakot kasi may mga may mga tao yan eh. May mga soul po, soul po yan. So, ang blessing po sa amin is pinalawak po ng Diyos yung vision po namin. Hindi lang po sa church, kundi even sa ibang mga country po. Seeing po yung mga tao po na meron pong believer na katulad ko, na naniniwala po sa iisang Diyos. So, yun po, we're very blessed po to have you po. Yung mga, di ba po, parang para-pareho tayong mga Pilipino, pero dito pa tayo nag-meet sa UAE because po, we have one God po. So, to God be the glory po. And thank you po. Napaka-welcoming po ninyo. Kasi hindi naman po kami kilala, pero karamihan po hindi naman po nakakilala sa amin. Pero po yung pag-welcome niyo po sa amin, parang hindi po kami naiiba sa inyo. And we are very glad and we are so blessed po. To God be the glory. Salamat po, Ma'am. Okay, so dahil sabi kasi si Pastor, samantalin na rin natin. Are you ready for the second preaching? Alright, so para mamaya mag-enjoy na lang tayo sa labas. We will enjoy our barbecue time,
eating time. Amen. So I do believe, how many minutes, Pastor? How many minutes? But before that, we just want to present, kasi mag-anniversary sila, mag-advance na kami. Ito, Katrina, cake to. Anniversary nila sa last Sunday of May. So Pastor Dan, you come forward. I do believe, I don't know kung ano to, pero pwede naman siguro buksan to, no? Pwede buksan. O, basta-basa nyo. Buksan mo na rin, tapos meron po siyang sasabihin. Hindi daw siya makakauwi pag hindi niya masabi yung kanyang sasabihin. Ayan, kaya, ayan, Pastor, para sa inyo po. At naway magamit po ninyo sa ano, yan po ay cake. Ay, sapatos pala yun. Sapatos yun. Ayan, tapos meron po siyang sasabihin. So, ayan. Buksan mo. Oh. Amen. Sige, Pastor, baka para ano. Hirap magsalita na. Truly, talagang God is so wonderful. Sabi nga ng Panginoon, my plan is higher than yours. My wisdom or my knowledge is higher than yours. Actually po, tagal na rin po itong prayer ng aming anak. Ang hirap ipaliwanag kasi talagang sa situation namin in the Philippines, ang hirap po maka-avail. Talagang very timing, at hindi lang very timing, talagang God's plan ng Diyos na ako'y makarating this year. Amen. Sa inyong pong ika-7th church anniversary. To God be all the glory and honor and praise. You know, itong item po na ito, pag ito'y dinala ko, inuwi ko, at nakita mo, lalong-lalo ng aming mga people, di ko lang alam, di ko lang ma-express kung paano nila mararamdaman yung kabutihan ng Diyos. Because pinangarap po nila ito. Lalong-lalo po nung dumaan yung church ng talagang halos shinik. Gusto na namin umalis by the year 2022. Hindi kami pinayagan ng Diyos na umalis by the year 2023. Dahil sabi nga, aalis kayo, itong gagawin ko. Gumamit ang Diyos ng tao, binigyan kami ng overflowing blessing. That is why yung team namin noong nakaraang taon is overflowing blessing. Dahil binigyan kami ng Diyos ng 200 square meter, pinatayuan ng, in which nakita nyo po sa video, sa ano. Now, ang team po namin this year, kami blines ng Diyos. That blessing, kami naman ang magbabalik ng blessing sa iba. So please pray for us. Sabi nga, Pa,
kailangan natin ng laptop, printer. Kasi nga, nagbuo po sila ng business na, yung sabi ko nga, pinipersonalize nila yung mga bookmark, nilalagyan ng verse, life verse nung gusto magpagawa, then t-shirt printing, then yung marker, remember marker, nilalagyan nila ng verse. In which, naglabas na sila ng mga sample. So kung ipapaprint nila ito sa labas, ipapadesign nila sa labas, too much expensive. And for this, magiging lesser ang lahat. I know the printer ay ipoprovide. Ito nga, provide ng Diyos, how much more the printer. Ang reason nila, bakit nila ito naging vision is because, yan, nakita nyo sa video, pinakita ko sa inyo noon sa slide. Actually po, yung anak namin, kilala po yan nila, Sister Virgie, ni Pastor Jake. Yung babae namin, bunsong babae. Yung mga previous years, undergone anxiety. Dahil talagang na-feel niya yung depression na para bagang nung time na kami ay yinayanig sa church. Then nung time ng pandemic, sabi ng mga members, dinidiman siya, sabi niya, bakit hindi daw siya nagtuturo sa mga bata? Bakit ganon? Eh, sabi ko, hindi naman siya ang tinawag ng church. Hindi naman siya ang tinawag ng Panginoon para mag-preach. Ako naman ang tinawag ng Diyos. So, ganon ang God. Then, pressure na pressure kami sa church. Walang church building, walang kung ano-ano dyan, pressure. Na-experience po niya anxiety. You know, nung binigyan kami ng Diyos ng blessing, nagulat na lang po kami bigla. Paano nangyari? Now, He is leading our young people. Every Saturday, nag-outreach, nagtuturo sa mga bata. Para makita nyo, friend naman po tayo sa Facebook, hanapin po ninyo ang Sunrise Christian Baptist Church page. Doon nyo po kami makikita. Si Pastor Ezra, nakita na po. Si Pastor Jake, nakikita na yan. Iba sa inyo, para lalo nyo po kami makilala. Kung ano po yung ginawa. Church, ito pong ibinigay sa amin, hindi ito pupunta sa wala. Kasi ang sabi nila, pag meron tayong laptop at printer, ang magiging proceeds niyan, hindi na kami sa church ihingi ng pammeryenda sa mga bata, kundi yung ginagawa namin, kung anong proceeds yun, yun yung gagamitin namin to sustain yung aming children's ministry. Me, hindi po as a pastor, sabi ko nga na, me as your spiritual father, o me as your father, sabi ko, natutuwa kami dahil sa ginagawa ninyo. Yan sabi ko nga, lagi nyo lang gawin. Kaya, church, sino man ang nag-mastermind nito, thank you very much po. Hindi ko po ito inaasahan. Again, Pastor Ben, thank you very much. And Pastor Jake, alam ko kayo po ang nag-connive why I am here. Hindi ko po malilimutan. Pastor Jake? Sabi ko nga, actually po, nung kami ni Pastor Jake mag-part way, mag-iba ng daan. Hindi ita napunta ng sanglibutan, ha? Magkasama kami before sa church. Siya yung aming song leader. Then, may nakikita na po ako sa kanya na potential. Pero sabi ko, who am I na pigilan siya ano? Kasi siya ang breadwinner nila sa family that time. Nakita po niya how ano yung pinagdaanan namin sa church. Then hanggang sa nung kami pumunta na ng Mindoro, balitaan na lang namin siya na pumunta na dito sa UAE. Kung tutuusin po, wala na po kaming connection. Tutuusin.
Anong pakialam na sa akin? So I praise the Lord dahil pinagtagpo sila ng Panginoon, Sister Virgie, Pastor Jake dito. Yung pala, through that, ipalulocate kami ni Pastor Jake. Nung nalaman niya sa kanya mga tito na kami nasa Gloria Oriental Mindoro. At sa Gloria Oriental Mindoro, doon ko rin po first time na meet si Pastor Ben. You know what? Pinuntahan niya ako mismo doon. Pinuntahan niya ako mismo. Kaya, again, thank you very much po, Pastor, sa inyo. Hindi ko ito malilimutan. Babaunin ko po ito hanggang pagbalik ko ng Philippines. Hindi ko po isasara ang pagkakataon. Ika nga, pinapunta na nga ako ngayon eh. Who knows? Di natin alam. 4 years, 5 years from now, muli tayo magkikita. Alam po ninyo, habang ako'y nandito, chinat ko na yung doon. Actually, before I came here, sabi ko sa mga yung people doon, who knows? One of these days, andun kayo, makita niyo sarili niyo sa Dubai, nagtatrabaho para makasama kayo ng ministry nila Pastor Jake. Amen. At ng CBC MMI. Hindi ko alam kung paano po ito gagawin ng Panginoon in the near future. Pamalay nyo. Hanggang sa yung anak kong lalaki, babae, nang pinapadala ko ng picture, pa, yan ang bansa na pangarap naming tirahan. Who knows? Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Basta kami, open lang kami kung anong plano ng Diyos. Actually po, may isa, pinakilala ko na siya. Praise the Lord, nakasama ulit natin. Brother Jeff, pakitayo nga. Amen. Sunday schooler po yan namin sa church dati sa Philippines, sa Villamar Airways. Juniors pa yan sila nung amin siya tinuturuan. Pati yung wife niya. Yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Nagkita kami dito. Amen. Yan, alam ko anong ano. Actually, marami pa akong gustong puntahan dito. Eh, ang ano nga lang eh, shorten na yung time. Wait, huwag kami kapag kukonek-connect naman yan. So maraming salamat po ulit sa inyo. Amen. Ano pa sa Jack, pwede pa? Actually, hindi. Kasi, thank you very much for your preaching. Hindi po ako magpipreach ha, iaano ko lang po sa inyo, yung verse na gusto kong iwan sa inyo. Hindi po pamamaalam ha. Iwan ko lang po yung isang verse. 1 Corinthians po. Hindi, mag-iiwan lang po ka ng isang verse. Mag-iiwan lang po ka ng isang verse. Sana po ito ay maging blessing sa inyo. Lalo na sa church, dito sa Sargent. Sana maging blessing po sa inyo ang verse nito. Then, bibigyan ko po ng ilang bagay lang. Huwag kayong mag-alala. Madali lang tayo. Kakain na tayo. Huwag niyo akong tingnan na barbecue na kayo, ha? 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Sinulat po ito ni Pablo sa church sa Corinth. Now, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the name, in the same mind, and in the same judgment. Gusto ko po kayong dalhin sa salitang be perfectly joined together. Isang word lang po yan sa Greek na gusto ko lang po ipakita yung idea dito po na yung pagkakaisa. Pagkakaisa. Dito po sa verse, may ilang bagay lang po akong i-remind sa inyo. Ano ko lang po ito. First, yung appeal ni Pablo sa Corinthian Church na magkaisa. Pangalawa po, yung
reason ni Pablo? Anong dahilan ni Pablo? Bakit nais niya na ang Corinthian church ay magkaisa? And the last po, yung measurement o yung lawak o yung bunga o results kapag ang mga kapatiran mananampalataya ay nagkakaisa. Ano ang pwede mangyari? O yung may mangyayari baga? Maganda ba ang mangyayari? Mga kapatid, nung nag-appeal si Pablo sa Corinthian church, ginamit niya yung salitang, sabi nito, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ. Tinawag niya yung mga kapatiran sa Panginoon to promote unity. Sabi niya, mga kapatid, you as a church, sana kayo magkaisa. Inari niya silang brethren, tinawag niya silang brothers kasi nga mga kapatid sa pananampalataya. Parang ganito po, God is calling us through Apostle Paul. He promoted niya sa atin bilang mga kapatid yung magkaisa. But kung atin pong papansinin, hindi niya promote ang unity para sa sarili niya. Promote niya ang unity in the name of Jesus Christ. Ang message po natin, pinofocus po tayo sa Panginoon Kristo. Yes. Hindi po unity without Christ. Sabi nga ni Pablo, magkaisa na kayo, alang-alang sa Panginoon. Parang ganito yan. Kilala mo ang Panginoon Kristo, kilala niya ang Panginoon Kristo, kilala ko ang Panginoon Kristo by heart. Tumitukoy ko by heart Now, kung pare-pareho tayong naniniwala kay Christ at kilala natin siya by heart, hindi ba pwede tayo magkaisa? Huwag na lang natin tingnan sino siya, huwag natin tingnan kung ano siya, huwag natin tingnan ano ako. Huwag tayo tumingin sa personality. Ang tingnan na lang natin sa isa't isa, sa ating heart, ay ang Panginoon Kristo. Kasi kung hindi po yan ang ating titingnan, ang hirap pong isali ang sarili mo when it comes sa paglilingkod sa Panginoon in the church. At kung titingnan mo ang sarili mo that you are somebody o something sa iba, not to the point na para bagang tingin mo ikaw lang ang magaling, it's hard na makiisa. Ano bang reason ni Pablo? Bakit niya tinawag ang Corinthian church na makiisa? Hindi lang dahil magkakapatid sa Panginoon, dahil tayo magkakapatid sa Panginoon bilang family. Tingnan na lang natin yung family. Ang isang family na hindi nagkakaisa, ang gulo. Kung si kuya may agenda sa kanya, si ate may agenda sa kanya, si tatay, si nanay, si bunso, si ano, walang unity. Kaya sabi ni Pablo, kaya ko kayo inaalok. This is my reason. Kung babasahin po natin yung buong verse na ito, itong buong verse na ito, napatunayan ni Pablo, imagine ang liit-liit nilang congregation, nag-divide pa sa 4 na grupo. Nagkanya-kanyang grupo. Tinawag nga ni Pablo na tinawag ni Pablo na, ano yung grupo nito? Paulite group, Apollosite group, Cephasite group, and Christite group. In-identify yan ni Pablo sa kanila. Ang liit yung congregation, ang liit-liit yung congregation, ba't nagkakanya-kanya pa kayong grupo? Parang, imbis na si Kristo ang i-promote, ang ipinopromote na sila, si Paul, si Apollos, si Cephas, which is Peter, may isa pang grupo, Christite group, yung sabi nila, mas magaling kami kasi si Kristo ang aming sinusunod Pero kung inyong iisipin,
tao ang itinataas. Nung panahon na ito, yung leader ang kanyang itinataas. Sino ba si Paul? Great doctrinal preachers. Pagdating sa talino, matalino talaga ito si Paul. Imagine doctor of law. Sino makakakontest niyan? Apollosite. O si Apollos. Sino ba si Apollos? Eloquent speaker. Eloquent preacher. Ang galing magsalita niyan. Very convincing. Very powerful. Sino ba si Cephas? Si Peter? Practical preacher. Magaling si Peter kasi what he preached, he act. Sabi naman, mas magaling aming leader, si Christ. Sino ba si Christ? Ang problema nito mga ito, yung tinatawag na holier than thou attitude. Kasi Christ Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pag itong apat na ito pa irali natin sa church. Sabi nga ni Pastor kung talino ng pag-uusapan, yabangan ang mangyayari. What do you think? Pag ganyan ang church, malulugod ang Diyos. Hindi po pagalingan magsalita. Kung ganyan po ang prinsipyo, hindi rin malulugod ang Diyos. Yes, si Peter, practical faith, talagang Pero for me po, kung yung knowledge, o yung doctrine, and yung life, ay hindi magkasama, hindi rin maganda. Kung totoong lumalakad ka, ginagawa mo, dapat makita din yan sa tinuturo mo. Dapat magka-correlate yan. Then mahirap din po yung attitude na ako lang ang mas magaling, ako lang ang mas banal, ikaw, to the point na i-judge mo na siya, ay ang hirap din. That is why, sabi ni Paul, I appeal to you in the name of Jesus Christ. Si Jesus Christ ang gawin nating image. Hindi ang kung sino-sinong leader. Of course, natutuwa po tayo sa mga leaders. Yes, tama. Sabi ko kay Pastor Jake kanina, alam mo, Pastor Jake, ikaw dapat nakaupo dito sa puting upuan because you are the king here. Nakakagano lang naman kami, Pastor, kasi noon pa magkaano na kami sa Cavite pa. So sabi ko sa kanya, Pastor Jake, never do that. Bakit po? Mapupunta ang glory sa iyo, hindi sa Panginoon. Ni-respect po natin ang mga senior pastors, ang mga leaders, yes. Sabi nga ng Bible, remember those who are leading you. Pray for them. Bakit pray for them? Kasi hindi naman po kami mga superman. Hindi po kami mga yung superpower. May mga weaknesses po kami. So, ginagamit lang, instruments lang. So, please, kung may tatayo po dito sa pulpit, don't compare. Members, please, don't compare any preachers na tumatayo po dito. Or else, maliligaw po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat, every time may tatayo po dito, ang isipin natin lagi, pinadala sila ng Panginoong Jesucristo na tumayo dito. And ang attitude dapat natin, we should makinig. Accept the word from our heart.
Para sa ganun, maipamuhay natin ng tama. And the last po, yung measurement of being perfectly joined together. Kung babasahin po natin ang Matthew 9:16 at 4:21, Hebrews 11:3 at Hebrews 10:5, may tatlong bagay po dito na hindi ko na po, babanggitin ko na lang po sa inyo. Pero by the way, bago po nangyari itong mga verse na ito, actually po kinorek ni Pablo yung Corinthian Church. May correction na nangyari. Alam niyo mga kapatid, salamat ako sa Panginoon kasi hindi lahat kayo binaptize ko. Alam niyo kung bakit? Minsan yun din po ang danger yung baptized in the name of the leader. Mga tao ko natuwa ako sa nabanggit ni Pastor. Mga tao ko yan. Mga member. Tama po yan. Any of us, hindi po pwede mag-claim yan. Kasi hindi naman po tayo ipinako sa krus buti pa kung kayo'y kagaya sa Mindoro na talagang medyo devoted sila dyan. Pagdating na may meron pa pala yung pastor sa Pampanga, di ba? Para tuloy, talagang insulto no? Pero never na i-claim natin ang sino man, lalo na ang leader ng Panginoon o leader ng church. Kasi nga, tayo mismo ay niligtas lang din ng Panginoon. Kaya, then, isa rin ito, mga members, when in this pulpit, na-correct din tayo, siguro naman, hindi naman mangyayari kung wala rin talagang dapat i-correct. Ano po? Kung maramdaman din natin yan, o makita natin, why not i-correct din natin ating sarili? Amen. For the unification. Di ba? For the kasi ang kailangan ng Panginoon is unified body na ang Panginoon ang itinataas. Amen. Hindi yung ating sarili. Dahil kung ganyan po tayo, ang church po magiging effective sa soul winning, magiging effective mismo sa church. At kapag may mga nanghihina, pag maramdaman nila yung pagkakaisa ng isa't isa, through that unity, mapapalakas siya, ma-encourage siya. Kung may anuman, may mga sakit sa loob o anuman, mahihil yun Mahihil yun. Then, ito po ang gusto ko pong makita natin. Kung inyo pong papansinin, yung appeal nagsisimula ng letter A. Yung R nagsisimula yung reason nagsisimula ng R. Yung measurement ay nagsisimula ng letter M. A-R-M, ano pong nasut na buong salita? R. You know, mga kapatid, ang pagkakaisa ng church at ng magkakapatid sa Panginoon is like the arm. It's like the arm of God para abutin ang puso at damdamin ng bawat isa. Amen. Kung may pagkakaisa ang church, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, nagkakaisa for the glorification of Jesus Christ, for the sake of Christ, for the glory ng Panginoon. Kung ganyan tayo lahat, ganyan ang isip natin, tayo magiging parang kamay ng Diyos para abutin ang mga nanghihina, ang nagkakasakit, yung mga parang depressed na. At yan po ang ating Panginoon. So again, I hate goodbye and farewell. Kung sabihin ko, hindi man ulit tayo magkita pa, but see you there in heaven. Parang pinipigilan ko lang sarili ko, kinaganit, kasi gusto ko masaya. Again, thank you very much po.
baka pag siguro hindi ko muna ito ibabalita sa Pilipinas. Surprise ko. Para na-imagine ko na po yung ano eh. Ay, naka-live? Patay ka pa. Hindi live. Eh di vulgar na pala ito sa... Friend pala. Hindi na nanood, baka hindi mo nanood. Hindi, Brother Albert, friend namin ang CBC. Ay, sigurado po yun. Baka kinabukasan, pagkagising nila eh, ngayon, tulog nga. Hindi mo makita ngayon, baka bukas, talaga. Pero again, Papakat namin, Pastor. papakat. Sige po. Ang puso ko po ay sobra talaga, sobrang init. At saka isa pa, alam nyo, nung yung aking cellphone, nawala. Nung aking yung cellphone nawala, talagang grabe. Hindi ko may paliwanag. Pastor, hinakot ang buong tropa para lang hanapin nyo. Pastor Ben, pero mo hinakot yung buong tropa ng Ras Al Khaimah para hanapin si cellphone. Pastor, hindi ko po talaga malilimutan ang ginawa ninyo. So, pero I hope, Pastor, nung dinala ko kayo sa bundok, sa kabila ng inyong nararamdaman, I hope na enjoy ninyo. Kahit na kayo si Moses noon na may tungkod habang umaakyat ng bundok. So, na-appreciate ko po ng gustong effort na ginawa niyo. It's truly, talaga nakita ko po yung partnership niyo talagang ang grabe. Kaya sabi ko kay Pastor Jake, sige Pastor, gusto ko rin maranasan at makita kung ano yung ministry dyan sa UAE. Kaya nung tinat niya na ako, Pastor, mag-prepare ka na, mag-ready ka na ng passport. Pero wala pa siya sinasabing ikaw ang kinuha namin speaker. Basta prepare ka lang. Ngayon sabi ko kay Mrs. gagawin ko di basta mag-prepare ka lang. Kaya si Mrs. ko, pag time na siya, lagi nagkaka-remind sa akin, malapit na yung invitation sa'yo, hindi ka pa rin. So talagang, praise the Lord. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. And again, siguro tapusin ko na ito. Baka gutom na kayo eh. So again, Pastor, lahat po sa inyo, maraming salamat po. Hindi ko po sasabihin goodbye ha. See you again. Pastor, papaparin na natin siguro. I call the preachers and pastors and preachers. Para pag-pray na po natin siya. Kasi wala na po tayong oras bukas na. Bago tayo magkahiwa-hiwalay. Brethren, please, lahat po tayo mag-pray. Let's pray for the departure of Pastor Danilo Fidelis. Pastors and preachers, please come. Sarap. Pa-pray po natin si Pastor Paul. Dito po na yan. Pastor, there's yan. Siguro, Pastor Paul, ikaw na po yung mag-pray. Departure niya bukas 10 p.m. ng gabi. 10 p.m. ng gabi. Pa-pray mo na rin pag kain natin mamaya. Para diretso tayo. Oo. 10 p.m. yung yung kanyang departure. Ama naming nasa langit, na napakabuti po sa lahat. Pinagpala mo kami, Panginoong Diyos. O sino kami ngayon kung hindi mo kami niligtas? Napakabiyaya mo sa buhay po namin. Hindi mo namin niligtas, binigyan ng buhay na walang hanggan. Tinawag pa sa dakilang gawain na ito. Lord, ang maglingkod sa iyo, ang siyang pinakamagandang nangyari sa buhay po namin. Tonight, Lord, sa congregation po na to, mga samang manggagawa sa iyo, mga pastors, Lord, nilapit namin sa iyo si Pastor Fidelis. Salamat sa kanyang mga testimonies. Salamat sa kanyang mga pangangaral ng salita mo. Lord, we have seen your grace sa kanyang buhay. Salamat po for bringing him here para maging challenge, para siya mag-asangkapan mo sa aming lahat, Panginoong Diyos. Nawa, baon-baon niya mga alaala dito, mga experience dito, mga pagkapala mo dito, pagbalik niya, lalo siyang empowered galing sa iyo, Panginoong Diyos. Mas maligayang maglingkod sa iyo. Through this man, Lord, loobin mo maraming masib na kaluluwa.
maraming tao matatrain at tawagin sa ministry. Kasapanin mo siya, kanyang pamilya, maging maligaya po sa iyo, Panginoong Diyos, sa kanyang pag-uwi bukas na alas 10. Hinihiling ko pong pag-iingat mo sa kanya. Lord, we rebuke Satan, Lord, kanyang mga manggagawa. Lord, sa pangalan dugo ng Panginoong Jesus, huwag siya makagawa sa kanyang buhay. Give him safe travel, Lord, pagbalik sa kanyang pong lugar, ministeryo at pamilya. Nawa, inihiling ko po pag-iingat mo sa kanya, provision, at higit pa po paggagamit sa kanyang buhay. Thank you din po sa kakainin po namin, Panginoong Diyos. May-enjoy namin yung blessing mo. Baka magkabusong kalakasan po namin yon. At salamat sa mga kami naghanda, nag-sacrifice, nagtulong-tulong, Lord. Maraming higit pang biyaya pagkaloob sa buhay po nila. Thank you for Pastor Jake, Lord, sa host church po namin ngayon. Maraming salamat sa buhay po nila. Bless them continually and make them your witnesses po sa lugar po na ito. Patuloy, Panginoong Diyos. We give back to you all the glory and praise sa pangalan po ng Panginoong Jesus na aming Diyos, Panginoong tagapagligtas. Amen at amen. And now, one video, please. Pati wife, pastor's wife and preachers, yan, dito po tayo. Pastor's wife. Tapos, tawagin mo na, sino natin. Dito po kayo, dito yan. Papicturean po kami, yan. Isa natin sa tingnan.